brothers and sisters in Christ, and welcome to our Wednesday Mass. Our celebrant this afternoon is the Bishop the Right Reverend Inigo Vicente Babaker. Please rise and join the Religion of Honor for the opening hymn. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, we all hearts are open. All desires known from your secrets are revealed. Please our hearts with the Holy Spirit, that we may truly love and work in the grace of the Holy Trinity, through Jesus Christ our Lord. Amen. Hear what our Lord Jesus Christ says. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. Glory to God in the highest,
The Lord be with you. Let us pray. O God, by the ruling of a star, you manifested your only Son to the peoples of the earth. Lead us to know you by the faith, your presence, where we may see your glory face to face. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Please be seated. Let us hear our readings. A reading from the book of Prophet Isaiah. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and the deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and his glory will be seen upon you. The Gentiles to your light, and kings to the brightness of your rising. Lift up your eyes all around and see. They all gather together, they come to you. Your sons shall come from afar, and your daughters shall be nursed at your side. Then you shall see and become radiant, and your heart shall swell with joy. Because the abundance of the sea shall be turned to you, the wealth of the Gentiles shall come to you. The multitude of camels shall over your head, the dromedaries of Midian and Ephah, all those from Sheba shall come. They shall bring gold and incense, and they shall proclaim the praises of the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God.
reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. For this reason, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God, which was given to me for you, how that by revelation he made known to me the mystery, as I wrote before in a few words, by which, when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit of his holy apostles and prophets, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body, and partakers of his promise in Christ through the gospel, of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of his power. To me, who am less than the least of all the saints, this grace was given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all people see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places, according to the eternal purpose, which he accomplished in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through faith in him. The word of the Lord. Thanks be to God. Please rise. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked,
Please be seated. Good afternoon. Lakpan po natin ang Panginoon. Happy celebration ng Epiphany or solemnity of Epiphany of the Lord. Lakpan po natin ang Panginoon. Ang Epiphany ay isa sa mga seasons sa Christian calendar. Nagsasabi na ang Panginoon ay manifest, nagpakita. At siyempre, ito yung pinaka-sentro ng Kapaskuhan, yung pagpapakita ng Diyos sa mga tao. Kaya kapamagaan ang aking ko lumilis na ngayon ay ang kasaysayan ng Diyos ay hindi kasaysayan na ordinaryo, kundi ito ay kasaysayan mismo ng kaligtasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa nagkakapasko, marami tayong natutunan tungkol sa conception o yung revelation sa pag-inihayag at kapanganakan o kakautan ng Diyos. Then it follows by conception, yung pag-ibig. Then, yung birth, kapanganakan ng ating Panginoon. At sa ngayon naman, sa part ng kapanganakan is yung visitation ng tatlong wise men or the three bagay na karaniwang alam natin ang tawag dito ay tatlong hari. So, ipinakita ng Diyos ang kanyang history. Pero ang kanyang history, hindi isang ordinary history, kundi isang God's story. Istorya mismo ng Panginoon. At ito'y in-interpret as part ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Dahil kung walang pag-ibig ng Diyos sa tao, hindi magaganap ito ang kanyang pagkakatamang tao para sa ating kaligtasan. Now, here comes yung isang istorya ng kanyang kapanganakan na pinili niya ang Bethlehem. Isa sa mga maliliit na bayan sa Judea o sa Judah. Si Judah o ang Judah ay isa sa mga ang kanyang tribo ay isa sa mga anak ni Jacob. So ang anak ni Jacob ay 12. Isa sa mga anak ni Jacob ay si Judah. Kung kaya itong Judea nito, itong Judah nito, ito ay represent doon sa kanilang tatay na si Judah. At dito, mapapansin natin ang Bethlehem ay isang maliit na bayan. Kaya nga, meron sinabi ang ating Panginoon na sabi dito, ayon sa sulat ng isang propeta, "And you, Bethlehem, in the land of Judah, you are by no means the least among the clans of Judah. From you will come a leader, one who is to shepherd my people Israel." So ang ipinanganak sa Judah, sa Bethlehem, ay ang shepherd ng mga tao.
sikat ng araw, ay sasabihin nila ay Herod para sa iyo naman ay mga worship. Pero sa istorya, hindi mo bumalik ang request ni Herod to render a report. Sapagkat alam nila na ang motibo ni Herod ay sadyang makakasama kung hindi kaya ay talagang ito ay magiging pinsa ng kamatayan mismo ng santo. So ang challenge nito, mensahe na ito is that sa ating kapanahonan, kung minsan ang kasabakan ay nagbabalat kayo at hindi natin natiyakin kung sino ang mga talagang suma sa Diyos. Kaya dapat maging wise ang mga sumasampalataya sa ating Yesu Kristo. Maging wise tayo doon sa mundo na huwag natin gawin na ang Diyos ay ating siyang ipinagkakalulog natin ang Panginoon. Dapat nagsusubscribe tayo palagi doon sa gusto ng Panginoon, hindi sa gusto ng mga taong kumakalaban sa ating Panginoon. Alam naman natin na sa taring process ay gumagala sa mga tao mismo. Sila mismo ay nagiging kasangkapan. Kapag sila ay na-explain sila ng pangyarihan ng kasamahan, ay dapat ay malaman natin kung sino yung kumapapit sa kalooban ng Panginoon. So, huwag tayo magbigay, huwag natin isuko ang mga bagay na para sa Diyos para natin mapagbigyan ang kasamaan. Alam natin dito sa gospel na pinakita dito na ang three wise men ay nag-offer ng gifts o ng mga regalo sa ating Panginoon. Mapapansin natin, marami ang mga theologians na nagbigay ng kanilang assumptions na itong three wise men ay mga navigators, mga magagaling sa story. Kung ano naman ito, ang mahalaga dito is that they offer their positions. At yung positions nila ay para sa kanila ay napakahalaga. The best na nilang in-offer. Ang punto dito sa ating panahon is that kung ang three wise men ay nag-offer ng the best at hindi na ito pinakaya pero hinayaman, sa ating panahon, ang mga bagay na para sa Diyos ay hindi dapat natin hinayaman. Bagamat naiiba sila. Sila ay nag-offer at kanilang the best na offering. Tayo pa, hindi pa natin ibinibigay talaga yung part talaga ng yung pagdawang binigay mo yung parang ito ay mawawalan. Yung pinatawag na widows offering. Hindi pa natin nagagawa yan. So, ang point ko dito is that huwag natin paghinayanan ang mga bagay na ibinibigay natin sa Panginoon. Kasi wala tayong hindi applicable dito yung concept ng losses. Kapag ikaw ay expect ng pera para sa iba, may losses ka. Kasi hindi ko naman recover yun. Pero kapag expect ka ng pera para sa Panginoon, may gain ka. Ano ba ang gain dito? Ang gain dito is that, well, isisit aside natin ang material. Ang gain dito is, ikaw ay sinusubscribe doon sa sinasabi ng banal na kasulatan na hindi ka dapat mag-impok ng material na kayamanan dito sa lupa, kundi ang impok mo ay ang spiritual kayamanan. So everything that we are giving to God is actually a matter of story of making our riches in heaven, our resources in heaven, more bigger ones, more bigger, kung hindi kaya ay mas abundante sa mata ng Panginoon. Lastly, gusto rin pa ako ng Biblia sa oras na ito na ang Diyos ay nag-manifest o nagpakita o nag-reveal ng kanyang pagka-Diyos upang sa ganun ipahanap
sa part ko at sa part ni Mrs. sa part ni Bishop Joey. I was ordained as a priest together with Bishop Joey in this very day. And I got married with my wife in this very day. Nung panahon na yan, bagyo ang ating kasal, signal number 2. At siyempre, medyo masalimot yun dahil nung panahon na yan, ako ay may nagkakasakit. Sumarmayan ko. So, sabi ko kay Bishop, this is the day of my Thanksgiving. At salamat ako almost 31 years na ako ay ordained minister ngayon. At 26 years na ako ay asawa. So I learned a lot from my experiences and I always value the events where God manifests Himself to me and to my family and everywhere. And every day, nagpapakita siya. Kung ako nagkasakit ako doon, ako ay paralyzed, nagpapakita siya sa akin sa maraming pagkakataon. He-healed me. Kung ako ay nagpapasal, nagpakita rin siya sa akin sa maraming panahon. Mahirap maghanap ng mga asawa, pero ibinigay sa akin yung isang asawa na magbibigay sa akin ng tinatawag na security in terms of presby ministry na mahirap makakita ng asawa na nakakaintindi sa buhay ng isang bahay. So I am very thankful na yung asawa ko ay gano'n. So, salamat at kayo ay nagsimba to heal my testimony na kung ano tayo this the day of my Thanksgiving. Salamat na Ama, ang nasa pagkasanto. Amen. Amen. Please rise. With the solemn sign, denies and plea, we believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Of all the saved and sinned, we believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten and made, of one being with the Father. Through Him all things were made, for us and for our salvation. He came down from heaven. With the Father of all things, Virgin Mary, and for our sake, He was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day He rose again, in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, with the Father and the Son. all is not glorified, yet spoken to the prophets, to believe in one holy Catholic and Apostolic Church, we acknowledge the baptism of forgiveness of sins, we look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen. Please stand for the prayer of the faithful. Let us pray for the whole Church of Christ and for all people according to their needs. Almighty and ever-living God, you have taught us by your holy word to pray and to give thanks for all people. We ask you now to receive our prayers, which we offer to your divine majesty. Lord, hear our prayer. We pray for your holy Catholic Church, especially the Iglesia Filipina Independiente, filled with the truth, righteousness, and peace, and grant that all who confess your holy name may agree in the truth of your holy word and live together in unity and love. Lord, hear our prayer. Give praise, Heavenly Father, to all bishops, priests, and deacons, and especially to read our Obispo Maximo, to Ronelio, our bishop, to Joel, Jerry, Jose, and Wilbur, our priests, Gregorio, Sharon, and Michelle, our deacons, and our lay leaders. By their life and teaching, may they faithfully proclaim your true and life-giving word and administer your holy sacraments. Lord, hear our prayer.
Amen. Please rise. Brothers and sisters, we are the body of Christ. By one Spirit, we were all baptized into one body. Let us keep the unity of the Spirit in the bond of The peace, peace of the Lord be always with you. and also with you. Give the Lord the honor to his name, with presence and talk of his word. Please be seated. Please rise. All sing together. Everlasting God, not even us holy heart. Your promise of life all our needs. We, your humble servants, offer you this token of our gratitude for all your mercies. Amen. Eternal God, you cause your brain to grow. From it we have made this bread. Wherever you that it may become of us the bread of life. Grant that we shall receive it, we be filled with your grace, and be united in the bond of love. Amen. God Almighty, accept this wine we have tasted and witnessed. It become our spiritual faith, that we shall receive it,
may the goodness and the known to your service. Amen. Thank you very much. The sacrifice of the Mass is intended for our brothers and sisters who celebrated their birthday today, especially to Real La Acrobicia, and to the 31st sacerdotal anniversary, the Right Reverend Joey Budulia and Reverend Dr. Jose Palomi Jr. At the same time, the wedding anniversary of Father John and Sister G. We also pray for those who are sick, especially through living tribulation. And we also pray for the repose of the soul of Mamay Saling Cortez. Pray, brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Father Almighty. May the Lord receive our sacrifice for the praise and glory of His name, for our good and the Holy Spirit.